Hi everyone! Ako nga pala si John Mitchell Emlor at ang aking partner ay si Eliana Carrie T. Torno. Ang aming tatalakayin ay tungkol sa Noli Me Tangere Kabanata 13. Ang Kabanata 13 ng Noli Me Tangere ay tungkol sa hudyat ng unos. Ang Kabanata 13 o Hudyat ng Unos ay may 5 talasalitaan. Ang unang talasalitaan ay nauupos. Ang ibig sabihin nito ay nanghihina o nauubusan ng lakas o pag-asa. Ang halimbawa nito ay nauupos ang kanyang lakas dahil sa sobrang pagod. Ang ikalawa namang talasalitaan ay paratang. Ang ibig sabihin nito ay akusasyon o pagbintang sa isang tao. Ang halimbawa nito ay may paratang sa kanya kahit wala namang ebidensya. Ay katatlo namang talasalitaan ay karwahe, isang lumang sasakyan na hinihila ng kabayo. Ang halimbawa dito ay sumasakay sila ng karwahe na hinihila ng kabayo. Ang ikaapat naman na talasalitaan ay yung dagok. Ang ibig sabihin nito ay pagsubok, matinding problema o mabigat na pangyayari. Ang halimbawa naman nito ay ang pagkamatay sa kanyang ama ay isang malaking dagok sa kanyang pamilya. Ang panghuli naman ay tinak. Ang ibig sabihin nito ay pinuntahan o dinadaanan. Karaniwan ay kalsada o landas. Ang halimbawa naman nito ay tinahak nila ang mahabang daan pauwi. Ang mga tauhan. Ang pangunahing tauhan ng nobela ay si Crisostomo Ibarra. Siya ang anak ni Don Rafael na dumalaw sa sementeryo upang hanapin ang libingan ng kanyang ama at dito niya natuklasan ang ginawang pang-aabuso sa bangkay nito. Pangalawang tauhan ay si Don Rafael Ibarra. Siya ang ama ni Crisostomo Ibarra, bagamat patay na. Siya ang sentro ng pangyayari sa kabanata dahil sa kawalang galang na ginawa sa kanyang bangkay. Pangatlong tauhan ay ang matandang utusan. Kasama siya ni Ibarra sa pagpunta ng sementeryo. Siya ang nagpakita ng dating kinaroroonan ng libingan ni Don Rafael. Tagapaglibing. Ang taong naglibing kay Don Rafael, isiniwalat niya kay Ibarra ang katotohanan tungkol sa paglilipat at pagtatapon ng bangkay sa ilog. Ang tagapaglibing ang siyang nagsabi ng katotohanan kay Ibarra kung bakit ipinalipat ang bangkay ng kanyang ama at bakit ipinatapon din ito sa ilog. Ang panglimang tauhan ay si Paring Padre Salve. Siya ay isang paring Pransiskano na nakasalubong ni Ibarra. Siya ang hinarap ni Ibarra dahil sa galit at sama ng loob na sinapit ng kanyang ama na si Don Rafael. Pang-anim na tauhan ay si Padre Damaso, ang paring Espanyol na nag-utos na ilipat ang bangkay ni Don Rafael sa labas ng sementeryo. Siya ang itinuturong may malaking pananagutan sa nangyari. Si Padre Damaso ang nagpalipat ng bangkay ni Don Rafael at siya din ang nag-utos na ipatapon ito sa ilog. Tagpuan sa sementeryo ng San Diego, ang lugar kung saan pumunta si Crisostomo Ibarra upang hanapin at talawin ang libingan ng kanyang ama. Dito niya nalaman ang masakit na katotohanan tungkol sa sinapit ng bangkay ni Don Rafael. Dito nakausap ni Ibarra ang tagapaglibing at dito din niya nalaman ang nangyari sa bangkay ng kanyang ama na si Don Rafael na ipinahukay ito at ipinatapon sa lawa. Mahalagang pangyayari sa Kabanata 13. Una, dumating si Crisostomo Ibarra sa sementeryo ng San Diego upang dalawin at alalahanin ang kanyang ama na namatay na si Don Rafael Ibarra. Pangalawa, habang hinahanap ang libingan, nakausap niya ang tagapaglibing upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng bangkay ni Don Rafael.
Pangatlo, laking gulat at lungkot ni Ibarra na malaman niyang wala na sa sementeryo ang bangkay ng kanyang ama. Pang-apat, ipinatapon ng tagapaglibing ang bangkay sa utos ng kura at kalaunan ay ipinatapon ito sa ilog. Panglima, dahil sa nalaman na puno ng galit at hinanakit si Ibarra, kaya hinarap niya si Padre Salve bilang pagpapahayag ng kanyang damdamin. Pang-anim, si Padre Damaso ang nag-utos na ilipat ang bangkay ni Don Rafael Ibarra at siya din ang nagpatapon sa ilog. Sumusunod naman ay yung buod. So pumunta si Crisostomo Ibarra sa sementeryo niyang San Diego upang dalawin at igalang ang alaala ng kanyang ama na si Don Rafael. Sa halip ng kapayapaan, isang masakit na katotohanan ang kanyang natuklasan. Nang malaman mula sa tagapaglibing na ang bangkay ng kanyang ama ay inilipat mula sa utos ng mga kura dahil umano sa pagiging irehe nito. Hindi pa roon nagtapos ang kawalang katarungang sapagkat itinapon pa ang bangkay sa ilog. Isang malinaw na pagpapakita ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Dahil dito napuno ng galit, lungkot at hinanakit si Ibarra at ang pangyayaring ito ay nagsilbing hudyat ng matinding unos sa kanyang kalooban at sa mga darating na pangyayari sa nobela. Dito ay kinuwento ng tagapaglibing na hinukay niya ang bangkay ni Don Rafael dahil sa utos ng kura dahil itinuturi itong isang makasalanan. Dahil sa takot, hinukay ng tagapaglibing ang bangkay ni Don Rafael at initapon ito sa ilog. At nung nalaman ito ni Ibarra ay naggalit siya at nalungkot sa nangyari ng kanyang ama. Ang konklusyon ng Kabanata 13, ipinapakita sa kabanata ang matinding pang-aabuso ng kapangyarihan ng simbahan at ang kawalang katarungan ng mga inosente tulad ni Don Rafael. Ang paglapastangan sa kanyang bangkay ay nagbukas ng mata ni Crisostomo Ibarra sa tunay na kalagayan ng lipunan. Dahil dito, nagsimula ang pagbabago sa kanyang damdamin at paningin na nagsilbing simula ng mas matinding tunggalian laban sa pang-aapi sa nobela. Ang aral na ating makukuha sa Kabanata 13 ay tungkol sa ang pag-aabuso sa kapangyarihan ay nagdudulot din ito ng galit at kaguluhan. Pangalawa, ang kawalang katarungan ay maaaring magbunsod ng paghihimagsik. Mahalaga ang dignidad ng tao, buhay man o patay. Tulad na lang ni Don Rafael Ibarra, kahit patay na siya, kailangan pa rin natin itong bigyan ng dignidad dahil siya ay isang tao rin. Yun lang po ang aming presentasyon tungkol sa Kabanata 13 ng Noli Me Tangere.